We are sent to proclaim the Word of God. Bilang mga binyagang Kristiyano, noon mapapansin nyo, we begin Jesus on the 12 disciples hanggang sa dumating sa 72 disciples o apostles, 18 disciples. Parang sasabihin natin, ang konti. Iilang piraso, pero dun sa iilang pirasong iyon, napaigting ng Diyos ni Jesus ang pagpapahayag ng mabuting balita ng tungkol sa kaligtasan. Kaya nga, sino nga ba ang may karapatan magpahayag tungkol sa kaligtasan ng Diyos? Hindi lang po kami mga pari, hindi lang po yung mga madring naririyan, kundi kayong mga binyagang Kristiyano. Kayo ang sinusugo ng Diyos, pinadadala kayo ng Diyos sa mga bayan, mga lungsod, mga lugar upang maturuan, magpahayag ng salita ng Diyos. Subalit, ilang ang nakakalungkot isipin, sabi nga, maraming aanihin, ngunit kakaunti ang manggagawa. Ano nga ba ang reason beyond this? Sabi nga, ilang nakakalungkot, we are baptized Christian by the virtue of name, pero in the virtue of mission, dun tayo, sala. Dun sala ang karamihan sa inyo. Kaya nga mga kapatid, kung titignan niyo, hindi lang 72 ang sinugo ng Diyos. More than that, 72. Kaya nga kung tayo'y magiging lapse, magiging tamad sa ating buhay pananampalataya, paano tayo makakapagpahayag ng mabuting balita ng Panginoon? Kaya nga lumilipas ang panahon at oras sa maghapon. Ito yung tanungin natin sa ating mga sarili. Nagiging mabunga ba ako sa aking buhay bilang Kristiyano? Nagkaroon ba ng puwang ang Diyos sa maghapong kong gagawin pagpapagal? O baka mamaya nakakalimutan ko ang Diyos? Tayo ang mga alagad na sinugo ng Diyos. Not only by two, kundi more than that two. Pero sana, bago ka makahikayat ng mananampalataya kay Kristo, simulan mo muna sa iyong sarili. Tignan mo muna gaano ka ba nagiging tapat na lingkod ng Diyos. Always remember, ikaw ay binyagang Katoliko by the three important reasons: to know, to love, and to serve God. Kung ang pagiging Katoliko mo lamang by the virtue of name, pero yung sa mission, walang-wala ka, mag-isip-isip ka. We are called by God, pero wag naman nawa natin kalimutan na patuloy ipahayag ang kanyang mabuting balita sa tanan. Buti pa nga ang buti nga ang balita sa radyo TV na ipapahayag natin. Pero yung mabuting balita na nagsugo, naglikha sa atin, hirap tayong ipahayag. Tingnan natin ang ating mga sarili. Nagiging mabuti, mabunga pa ba kaya akong Kristiyano? Ang pagiging Kristiyano ko ba ay nagiging isang tunay at tapat na lingkod ng Diyos? Na ipapahayag ko ba si Kristo sa iba? O baka mamaya nakakaligtaan ko rin si Kristo katulad ng paglimot ko sa aking sarili? Amen.